Good morning Pilipinas, it's 5:05 at kasama niyo po ang Panahon TV. Unang bumabati sa lahat ng mga ama ng Happy Father's Day. Alright, ngayon nga pong umaga, bago po muna natin silipin ang magigilagay ng ating panahon, malagang malaman din natin yung water level ng ating mga dam, especially itong Angat Dam. Ito nga ba'y nananatili pa rin nasa critical level? Sisilipin po natin yan sa dam update ng Pag-asa. Mga kababayan, 3 dam nga po yung ating binabantayan, no? Ito nga po yung ating mga major dams, yan nga po yung Angat Dam, Magat Dam at Pantabangan Dam. Pero uunahin po muna natin ang Angat Dam dahil ito nga po yung napabalitang nasa critical level. So, ayon nga po sa pinakauling tala ng Pag-asa, narito nga po yung water level natin, no? As of 6 a.m., kahapon nga po yan, umabot po yan ng 170.68 meters mula po sa 170.84 meters. Ito nga po yung bumaba ng ilang bilang at mababa pa rin po ito sa low water level ng 180 meters. So sa makatuwid, ibig sabihin po niyan, ito po yung nananatili pa rin nasa critical level. At mga kababayan, na trivia lang po about Angat Dam flow, no? Ito nga po, itong Angat Dam po ay nagsusupply po kasi ng tubig sa dalawa pa mga dam. Ito nga po yung Bustos Dam at ganun din yung Ipo Dam. So ang nangyari nga po dahil umabot na sa critical level yung tubig natin, dyan po yan sa Angat Dam, ang nangyari, kailangan pong putulin yung isa sa mga supply sa isa sa mga dam. So ang nangyari, ito nga po sa Bustos Dam na nagsusupply sa irigasyon, pansamantala munang pinutol. Para nga po yung makasapat sa supply ng tubig, dito po yan sa Ipo Dam na siyang ginagamit natin dito sa Metro Manila bilang supply po natin sa ating mga domestic uses. And trivia lang po about Angat Dam. Ang Angat Dam ay nagsusupply nga po ng 1.05 billion gallons of water kada araw sa Metro and Mega Manila. At ito rin pong nagsustain sa irigasyon sa Bulacan at Pampanga at ganun din ay nagko-contribute sa electrical power sa Luzon Grid. Silipin naman po natin ngayon ang level ng tubig sa Magat Dam. Ito nga po Magat Dam, bagaman wala pa naman sa critical level, mahalagang bantayan yung lagay ng tubig dyan. At ayon nga po sa pinakauling tala ng Pag-asa, umabot nga po yan sa 166.83 meters. Kapansin-pansin ang pagbaba nito ng isang metro, no? Mula sa 167, ngayon 166. At kung inyo makikita, 6 na metro na lamang po at marireach na po nito yung low water level. So sa makatuwid, dapat po magtipid tayo ng tubig dahil malapit na itong sumampa sa critical level. At bilang panguling silipin din po natin ang level ng tubig sa Pantabangan Dam. Ito nga pong Pantabangan Dam, wala pa naman din po ito sa critical level pero bumababa rin po yung lagay ng tubig natin dyan. At ayon sa pinakauling tala ng Pag-asa, umabot ito ng 180 meters. Mga kababayan, kung inyo mapapansin, bumaba po ito ng ilang bilang mula sa 180.09 meters. Bagaman malayo pa ito sa kanyang low water level, inaabisuan pa rin po lahat na magtipid ng tubig ng sa gayon, maranasan man natin ang epekto ng El Nino, maibsan ang magiging effects nito. At ngayon naman po, aalamin po natin na magigilagay ng temperatura sa buong bansa. Maulan na ngayon nararanasan nating panahon, pero mahalagang malaman magiging mainit pa rin ba o magdudulot naman ng konting paglamig itong mga pag-ulan na ating nararanasan. Silipin po natin yan sa ating temperature check. Unahin po muna natin sa Luzon. Sa Tugigaraw nga po magiging mainit ang ating panahon kahit maulan, no? Meron tayong 25 to 34 degrees Celsius. Samantala sa Baguio City, maulap at maulan din pero magiging malamig, no? Meron tayong 14 to 19 degrees Celsius. Puntahan po natin Visayas, Iloilo, Bacolod at Tacloban. Lowest temperature po dyan, meron tayong 24 to 33 degrees Celsius. Samantala, Metro Cebu magiging mainit, meron tayong 25 to 34 degrees Celsius. At puntahan po natin ang Mindanao. Sa Metro Davao, magiging mainit po yung ating panahon kahit maulan, meron tayong 24 to 34 degrees Celsius. Samantala, Cagayan de Oro, magiging mababa po yung ating temperature, meron tayong 23 to 33 degrees Celsius. At yan nga po ang aasahang lagay ng temperatura sa buong bansa para sa araw na ito. At ngayon naman po, ituloy-tuloy natin ang pagsilip sa lagay ng panahon sa selected areas ng ating bansa. Catbalogan, magiging mainit with 26 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa Cabanatuan, magiging malamig naman po yung ating panahon. Meron tayong 24 to 30 degrees Celsius. Alright, next off, sa Surigao, Dipolog, Tagbilaran, General Santos City, Kidapawan, maglalaro po yung temperature natin sa pagitan ng 24 to 34 degrees Celsius. Pinakamainit nga po sa Surigao, meron tayong 25 to 34 degrees Celsius. Samantala, Kidapawan, magiging mababa po yung ating temperature dahil meron lamang tayong 24 to 32 degrees Celsius. At sa ating pagbabalik, alamin po natin yung mga top 5 photos natin for this week. Nako, kasama nga ba yung sinin na litrato dito sa ipifeature natin ngayong umaga? Sabay-sabay nating alamin yan sa pagbabalik ng Panahon TV Weekend Edition.